Ilang huling linggo po ng taong 2025 ay atin pong tatapusin yung ating serye ng pag-aaral sa tema po na The Exchange Gift. Okay, sinimulan po natin ito noong December at nakita po natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating buhay. Nakita po natin na from darkness ay binigay sa atin ng Panginoon ang liwanag. From sorrow, mula sa kalungkutan, pinalitan ng Diyos ng kagalakan. From poverty, sa kahirapan, binigyan tayo ng kayamanan ng Diyos. At mula po sa kamatayan, ay binigyan po tayo ng buhay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umaga po na to, kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, we will be concluding our sermon series. At ang pag-usapan po natin, from broken to whole. Mula po sa isang buhay na sira, isang buhay na basag, tayo po ay binuo ng ating Panginoon. At alam niyo po, napakaganda po ng talata na pag-aaralan po natin ngayong umaga po na to. For the last 2 months, I'm studying the book of 1 Timothy. At alam niyo po, sa loob po ng 2 buwan, di ba po ako nakakaalis ng chapter 1. Kasi sobrang lalim, sobrang ganda po nung sulat ni Pablo sa kanya pong anak sa pananampalataya na si Timoteo. Kaya ilang mga bahagi po nung aklat ng unang Timoteo yung pag-aaralan po natin. Ito po ang sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy chapter 1, verses 15 hanggang 17. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So dali po tayo manalangin. Aming Ama, sa umaga po na to, ay paliwanagin niyo po ang aming puso't isipan at makita po namin yung kagandahan po ng inyong salita. Ma-appreciate po namin yung kagandahang loob niyo po sa amin. And as we end this year, 2025, give us, Lord, a hope and anticipation para sa mga bagay na gagawin niyo po sa amin for next year. Salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay sa loob ng 1 taon. And we know, Lord, na ipagpapatuloy niyo po yun dahil kayo po ang aming tapat na Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again, good morning po sa ating lahat. Kung magkakaroon po tayo ng recap ng 2025, I would say na iba-iba po tayo ng sasabihin. Tama po? Actually po kagabi, I was looking for some significant events na nangyari po sa bansang Pilipinas. Sabi ko, Lord, ano ba yung mga nangyari ngayong taon sa amin, sa bansa namin for the year 2025. At alam niyo po, pag nag-search po kayo sa Google, mas marami po doon ang bad news kaysa po sa good news. Po, for the year 2025, nakita po natin mga balita patungkol po sa korupsyon, flood control project, ghost project. Pagkatapos ng mga bagay na yon, hinagupit tayo ng mga bagyo, ng mga disaster. Okay? Ang isang good news lang po na nakita ko po na nangyari sa atin ng 2025, at least nung nag-search po ako sa Google, ay yung katatapos pong SEA Games na nakakuha po tayo ng mga gintong medalya na nagbigay karangalan po sa ating bansa. Kaya po nung iniisip ko, sabi ko, yun ba yung gagawin kong introduction? Sabi ko, parang hindi naman ganun ka-relevant. So ayan yung po, natanungin ko na lang kayo personally, kung magkakaroon po kayo ng recap for the year 2025, ano po ang magiging reaction po ninyo? Ano niyo po ang sabi po ng mga matatalinong tao? Kapag ang isang tao daw po ay nag-evaluate ng mga nangyari sa kanyang buhay, dalawa daw po yung nagiging emosyon natin. Una, kapag naalala mo yung mga good memories, nagiging masaya ka. Pero kapag nakikita mo rin yung mga mistakes, nalulungkot ka. Kaya dyan po sa picture na yan mga kapatid, kung titignan niyo po ang year 2025, kung i-evaluate po ninyo ang year 2025, ano po ang masasabi ninyo? Is it a good year for you? Ito ba ay taon ng celebration? Or ito ba ay taon ng kalungkutan? Kasi na-realize mo na napakadami mong mistakes na nagawa. At alam ko po na tayo pong lahat ngayon, kung isa-isahin po natin at titignan po natin ang ating buhay, I would say na marami po talaga sa atin mga kapatid ay nagkaroon ng mga victories sa buhay natin.
Pero nagkaroon din po tayo ng mga mistakes. One time po, nakapanood po ako ng isang interview sa isang volleyball game. Natalo po yung team na yon, and then in-interview po yung coach nila. Ang sabi po ng interviewer, "Coach, anong masasabi ninyo sa pagkatalo nung inyong team?" Alam niyo po, nakakatawa po yung prinsipyo ng coach na yon. And I hope, sana ganoon din po yung prinsipyo natin. Sabi niya, "In victory, we rejoice. But in failure, we learn." Ang ganda po, no? Sabi niya, sa mga panahon na nananalo kami, hindi naman kami ganong natututo. Kapag nananalo kami sa buhay, pag nananalo kami sa laro, masaya kami. Pero kapag natatalo kami, natututo kami. Kaya alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako, iba't iba po yung experiences natin ngayong taon. Marami sa atin, may mga times ng victories. Pastor, na-promote ako. Pastor, tumaas yung sahod ko. Pastor, yung anak ko, nakagraduate na. Pastor, ang daming blessings sa amin ngayong taon. Those things ay reason para mag-rejoice tayo. Pero naniniwala po ako na may mga moments din po tayo ng failures. Nagkamali ka ng sinabi, nagkamali ka ng desisyon, may kasalanan ka na ginawa. Mga kapatid, yung mga bagay po na yun, yung mga mistakes na yun, yung mga failures po na yun sa buhay natin, ang magtuturo sa atin para patuloy po tayong lumago. In victory, we rejoice. But in failure, we learn. We learn. Kaya ngayon pong linggo na to, bilang huling linggo po ng taong 2025, tignan po natin yung sinabi po ni Apostol Pablo dun sa mga talataan na binasa po natin kanina. And I guess may mga bagay po tayong makikita na pwede po nating gawin at baunin bago po matapos ang 2025 at gawin po nating kick-off for the year 2026. So 3 bagay lang po yung titignan po natin ngayon na makikita natin, Pastor, ito pala yung dapat kong gawin bago matapos ang year 2025. So ready na po kayong tapusin ng 2025? Ready na po kayong i-wrap up yung mga bagay-bagay na yan? Okay, so 3 bagay lang po. Number 1, mga kapatid, sabi po ni Paul doon, admit your failures. Okay? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, failures. Ayan. Mga kapatid, lahat po tayo, kagaya ng binagit ko po sa inyo kanina, lahat po tayo, may nagawa po tayong failures ngayong taon. Okay? May mga nagawa po tayong mali. At alam niyo po yung mga failures na yun, iba-iba po yung itsura nun. For some of us, siguro kung magulang ka, pwede mong sabihin na, Pastor, ngayong taon, parang masyado ako naging strict sa mga anak ko na hindi na nakatulong sa kanila, napahamak pa sila. Sino po dito feeling ninyo ngayong taon, failure kayo bilang isang magulang? Wala po. Perfect po tayong mga magulang. Hindi, may mga mali. Siyempre, hindi naman tayo perfect. Sabi ko lang po, baka may mga failures kayong nagawa. Ako po, kami pong mga YMO, hindi naman po kami parang mga experts sa buhay. Nagsisimula pa lang kami sa buhay. Mga anak po namin, mga maliliit pa lang. Ano ba naman yung obra po namin sa mga nauna sa amin na yung mga anak po ninyo successful na? Di ba kami po hindi namin pwedeng sabihin na, ay, ang galing naming mga magulang. Hindi po, nagsisimula pa lang kami sa buhay. Ang dami naming mga maling kaparaanan ng pagdidisiplina. Okay, so this year, ako po kung evaluate ko yung sarili ko bilang isang ama, hindi po talaga perfect. May mga moments na nag-snap ako, napipikon ako sa mga anak ko, di ba? May mga panahon na napapasigaw ako, mali yung pagtutuwid ko sa kanila. So may mga failures, may mga mistakes akong ginawa. Bilang anak, baliktarin naman po natin sa mga anak na nandito, ano bang mistakes ang nagawa mo sa iyong mga magulang? Bilang estudyante, o bilang lingkod ni Lord, bilang life group leader, bilang servant ni Lord sa church, ano po yung mga mistakes na ginawa natin? Mga kapatid, alam niyo po, isang bagay na dapat makita po natin dito. Every time that we commit mistakes, ready po tayo mag-admit. Tama po ba? Minsan po kasi ang nagiging problem po sa atin, kahit mga Kristiyano na po tayo, alam natin na nagkakamali tayo, but because of pride, dahil po sa kayabangan, hindi po natin kayang tanggapin. Totoo, sino po dito mahirap mag-admit? Hirap mag-admit ng kanyang kamalian. Wala po. Grabe. Totoo po yan. Pansinin niyo po, hindi niyo po ma-admit no? Diba? Sa mga mag-asawa, sino pong unang nagsosorry? Sino pong unang humingi ng tawad? Sino pong unang nag-a-admit ng kanyang pagkakamali? Diba? Sinong mas ma-pride? Si Mr. o si Mrs.? Alam niyo po mga kapatid, minsan ang hirap po talagang i-admit ng ating mga pagkakamali. Bakit? Kasi ayaw natin ine-expose yung mga mali natin, pero pansinin niyo po dito. Sa talatang inaaral po natin ngayon, napakaganda po ng attitude ni Paul. Tingnan niyo po kung paano niya in-admit yung failure niya. Sabi po ni Paul,
The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. By the way, ang tinutukoy po dyan ni Paul, yung gospel. Yung salvation na nagmula sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Yun po ang point niya. Sabi niya, you know what mga kapatid, this is very important. Sabi ni Paul, ang ating Panginoong Jesus ay naparito sa mundo para iligtas tayong mga kasalanan. Mga makasalanan. Tingnan niyo po kung paano inadmit ni Paul yung kanyang pagiging sinner, of whom I am the foremost. Sino po sa atin dito kaya niyo sabihin, Pastor, ako naniniwala ako, lahat tayo dito makasalanan. Pero sa lahat sa inyo, proud ako. Ako ang pinakamasama. Tapos nga po, sino po dito pinakamasamang tatay? Sino po dito pinakamasamang nanay? Sino po dito pinakachismosa sa lahat? Wala po nga amin. Tama po? Tayo pong mga tao, kaya natin tanggapin na, Pastor, ako makasalanan ako. Pero hindi naman ako kasing sama niya. Di ba? Pastor, ako makasalanan ako, pero hindi naman ako kasing makasalanan nung tao na to, di ba? Pastor, ako kurap ako, pero hindi naman ako kasing kurap ni ganito. Tama po, di ba? Kaya natin tanggapin yun. Pero pansinin niyo po si Paul, nung tinanggap po niya na siya po ay makasalanan, wala pong reservation. Sabi ni Paul, si Kristo ay naparito to save all of us because all of us are sinners before the Lord. Pero ang sabi po ni Paul, ako ang pinakamakasalanan sa lahat. And take note of this mga kapatid. Alam niyo po nung inaaral ko po yan, napakaganda po nung discovery ko dyan Kasi we know the Apostle Paul. Kilala natin si Paul. Bago po talaga siya maging Kristiyano, makasalanan po talaga siya. Tama? Bago siya maging Paul, siya po si Saulo. Kalaban po siya ng Kristyanismo. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na ang tinutukoy ni Paul dyan, hindi yung past niya? Hindi po sinabi ni Paul dyan, of whom I was the foremost. Hindi po niya ginamit yung term na was. Alam niyo po, pag inaral niyo po sa Greek, yung language na yan, it's in present tense. Sabi niya, I am the foremost up until now. Sabi ni Paul, ilabas niyo na yung past ko. Ibawas niyo na yung past ko. Kahit sa present na lang, ang sabi ni Paul, ako pa rin ang pinaka makasalanan. Grabing humility, mga kapatid. Tama po? Grabing admission. Ang sabi ni Paul, lahat tayo makasalanan. Ako nire-recognize ko yung sarili ko na akong pinaka makasalanan. Hindi po yun pride. It's humility na tanggapin na lahat po tayo ay nagkakamali sa harapan ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, unang bagay na gawin po natin bago matapos ang taong 2025, napakaganda po na ang gawin natin. Tanggapin talaga natin na, Pastor, may mga mali talaga akong ginawa ngayong taon. Huwag na po tayo mag-justify. Kasi minsan tayo mga tao, galing natin mag-justify. Pastor, hindi man ako perfect na tatay, hindi man ako perfect na nanay, hindi man ako perfect na Kristiyano, pero at least hindi niya ako kagaya. Diba? Minsan nagtuturo pa po tayo inadmit mo na nga, kinumpare mo pa yung sarili mo. Diba? Mga kapatid, when you admit that you make mistakes, i-admit na po natin ang buong buo, huwag na tayo mandamay sa iba. Minsan tayo pong mga tao, pag may nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, imbes na i-own po natin yung mga bagay na yon, naghahanap tayo ng mga tao na matuturo. Diba? Kaya ako nagkaganito kasi ganito ang magulang ko. Diba? Malaking, siyempre, mga kapatid, may factor po yung pagkapalaki sa atin, pero at the end of the day, it's our choice. Tama po ba? It's our choice. Hindi natin pwede sabihin na, Pastor, kaya kami ganito, kasi ganito yung gobyerno ng Pilipinas. Well, totoo naman po. Meron pong part ang government natin sa mga kahirapan na nararanasan natin. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na sa kanila lang lahat. We have to own our mistakes. Kailangan i-own natin kung ano yung part natin. Huwag po yung parang nagtuturo tayo. Nagkamali ka, nagturo ka pa. Wala po tayo pinagkaiba kay Eva at Adan. Nagkasala sa harapan ni Lord, nung kinonfront ni Lord, nagturo. Diba? Tinuro ni Adan si Eva, tinuro ni Eva yung ahas. Yung ahas talaga, wala na pong maturo Sabi, wala na akong maturo, kawawa naman ako. Pwede siguro gawin nila ng ahas. Kasi kayo Lord, ba't nyo ko create? Diba? Kasalanan pa ni Lord ngayon. Nakita po natin, minsan we don't own our mistakes. Mga kapatid, i-admit po natin. Tingnan nyo, sabi ni Paul dito Sabi niya, lahat tayo makasalanan at ako ang pinaka makasalanan. Wala pong masama na tanggapin na nagkakamali tayo. Why? Again, when we fail, we learn. When we fail,
we learn. At yun po isang bagay na dapat makita po natin. Bakit po ba kailangan natin i-admit yung mga mistakes natin sa buhay? Ilang mga bagay lang po. Number one, you cannot heal what you deny. Alam niyo po, ang sabi po ng mga matatalinong tao, the first step to move forward is to accept yung reality. Alam niyo po, mahirap po yung mga tao na in denial lagi eh. Yung in denial, yung tipong, halimbawa po di ba, parang mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Tapos nag-break sila, kinamusta mo? Oh, kamusta ka? Hindi, okay lang ako. Di ba, okay lang. Alam niyo po yung tao po na laging sinasabing okay lang siya, dinedelay niya talaga yung nararamdaman niya, hindi siya makapag-move on. Kaya po ang unang-una po talagang process or step sa pag-move forward, alam niyo po kung ano? Acceptance. In order for us to be healed dun sa mga brokenness, dun sa mga pain na meron po tayo, kailangan po tanggapin natin. Huwag nating i-deny. Kung na-offend po kayo, tanggapin nyo na na-offend kayo. Kung nasaktan po kayo, tanggapin po ninyo na nasaktan kayo. Yun po talaga yung reality. Wala po nag-invalidate ng mga emotions natin bilang mga tao. Kahit po ang Diyos, naiintindihan yung nararamdaman natin. Kasi emosyon po yan eh. When God created us in His own image, part po nun yung emosyon natin. At wala po nag-invalidate nung nararamdaman natin. Kaya po kailangan natin tanggapin. Tanggapin natin na nasasaktan tayo, tanggapin natin na nalulungkot tayo, and from that, we learn. From that, mag-move forward po tayo dun sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Alam niyo po, magsisimula po ang healing kapag tinanggap po natin kung ano talaga yung kalagayan po natin. You cannot heal kapag patuloy po tayong nagde-deny dun sa reality. Amen po ba? Kung ngayong taon ay nawalan po kayo ng mahal sa buhay at nasaktan po kayo, that's normal. That's normal. Tanggapin po natin na talaga nagluluksa tayo. Kasi yun po talaga yung realidad sa buhay natin. It's painful. Death is always painful, mga kapatid. Kung kayo po ay binetray ng isang importanteng tao sa buhay ninyo at nasaktan po kayo, okay lang po yun. Okay lang po yun na masaktan. Ang betrayal, lagi po talagang painful. And when you accept that, magsisimula po ang healing. Bakit po kailangan nating ina-admit pa yung mga mistakes natin? Why? Because you cannot surrender what you hide. Ano niyo po kung naniniwala ako sa ating po mga Kristiyano, one of the failures na pwedeng nagawa po natin ngayong taon ay connected po sa kasalanan. Tama po? Sino po dito maraming nagawang kasalanan ngayong 2025? Yun, may umamin sa wakas. Madami po tayo. Tama po? Alam niyo po yung kasalanan po natin, matatago niyo po sa amin yan. Pero hindi po natin yung matatago kay Lord. Tama po? Kaya natin mag-pretend na parang banal tayo pag nasa church. Kaya natin mag-pretend na parang okay tayo pag nasa church. Pero alam po talaga ng Diyos, alam ng puso't isipan natin. Alam po ng Diyos yung gusto nating sabihin. Alam po ng Diyos yung mga actions na ginagawa natin kahit nasa lihim pa po yan. Mga kapatid, wala po tayong matatago sa ating Panginoon. Bakit po kailangan natin tanggapin na pastor ako, nagkasala ako ngayong taon? Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag patuloy niyo pong tinatago ang kasalanan, hindi niyo po yan maisusurrender. Tama po ba? Lagi niyo po tatandaan ito. Ang isang bagay na itinatago, hindi niyo po maisusuko. Pag patuloy po natin itinatago, hindi niyo po yan maisusuko. Kaya kung pansinin ninyo kapag, di ba, nanonood tayo ng pelikula or nakakita po kayo ng mga scenario kung saan pinapasuko yung isang kriminal, di ba? Pinapalabas sila di ba? Lobas ka na dyan. Sumuko ka na. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag in-expose po natin yung sarili natin sa liwanag ng ating Panginoon, dun po talaga nagsisimula ang healing. Dun po talaga nagsisimula ang healing. Pero kapag patuloy nating itinatago yung kasalanan natin, pag patuloy nating tinatago yan sa dilim, hindi po talaga natin yan may susuko sa ating Panginoon. So let's expose it. Let's expose it. Sabihin natin, humingi tayo ng tulong. Alam niyo po mga kapatid, kaya po merong church, kaya po meron tayong mga life groups. When you're struggling, hindi po nakakahiya na sabihin po sa kapwa mo mananampalataya na, sister, brother, ipag-pray mo ko. Kasi meron akong struggle. Tulungan mo ko dito. Alam niyo po kung ba't po tayo tinawag na church? Kasi meron tayong accountability. At doon naman po sa mga mapag-sharean, maging accountable po tayo. Huwag naman po natin pagchismisan.
Di ba po? Minsan kasi pag nagkwento tayo sa isa, natatakot na tayo. Bakit? Kasi baka ikalat, baka maraming makaalam. Kapag sinabi po niya na, kapatid, you pray for me, I'm struggling, wag po natin ipagkalat. Di ba? Gawin po nating safe place ang ating church. Amen po ba? Amen po ba? Dapat, kung sa life group nyo lang. Hindi yung dalawa yung nakakaalam. Di ba? Life group nyo, tsaka buong guyong. Dalawa lang, Pastor. Huwag kang mag-alala. Pag nag-share ka sa akin, dalawa lang makakaalam niyan. Ako at ang buong Pilipinas. Dalawa nga lang. Nakita po natin, hindi po mga kapatid. Maging safe place po tayo para sa bawat isa so that we can be honest. Pwede nating sabihin na, you know what, I want to surrender this sin. Kapag alam nyo, meron akong vision na gusto ko isuko kay Lord pero nahihirapan ako. Tulungan mo ako ipag-pray ito. Sana mawala na. Hirap po kapag mag-isa lang tayong lumalaban. Kaya po merong church kasi gusto ni Lord, magtulungan po tayo. And pangatlo po mga kapatid, you cannot rise without admitting the fall. Again, we cannot move on. Hindi po tayo makakabangon pag hindi po natin tinanggap na tayo po ay bumagsak. Remember the story of the prodigal son? Remember the story of the prodigal son? Kailan po siya bumalik sa katinoan? Na bumalik na sa tatay niya? Nung panahon na hirap na po siya. Sabi po doon, nung wala na daw po siyang makain, tapos gusto na niyang kainin yung pagkain ng mga baboy, bigla niyang na-realize na sa bahay ng tatay ko, ang daming pagkain, sumusobra pa. Diba? Nakita niyo po yun? Nung na-realize niya na grabe ang pangit ng kalagayan ko, grabe sobrang taas nung binagsakan ko, that's the moment na yung kabataan po na to, yung anak na to, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Babalik ako sa tatay ko. Again, mga kapatid, acceptance is very important. Admission is very important. I-admit natin na ngayong taon, maraming victories na binigay si Lord, pero ngayong taon, meron din pong mga failures. At kasama po yun sa tatanggapin natin. Kasama po yun sa ipagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Why? Because from those mistakes, we learn. From those failures, we grow. Amen po? Amen. Mga kapatid, mercy becomes glorious only when we first admit how greatly we need it. Pastor, bakit ba kailangan natin pang tanggapin na nagkamali tayo? Kasi kapag tinanggap po natin na nagkamali tayo, mas umaapaw po yung mercy ng Panginoon sa buhay natin. Habang dumadami yung failures natin, umaapaw po yung grace ng ating Panginoon. So first step, mga kapatid, before this year ends, let's admit our failures. And pangalawa, syempre hindi naman po dyan matatapos yun. Sabi din po ni Paul dyan, trust God's mercy. After you admit your failures, pagkatapos mong tanggapin na nagkamali ka, pagkatapos mong tanggapin na may mga mali kang desisyon, may mga kasalanan kang ginawa, you go back to the Lord, you trust Him, and you embrace His mercy. Yakapin po natin yung habag, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ano pong sabi ni Paul dun sa verse 16. Sabi niya, but I receive mercy for this reason. Pansinin niyo po, napakaganda po nung ginawa ni Paul dyan. Yan niyo po, actively, naging passive po siya dun sa power ni God. Paano po nangyari yon? Tayo pong mga tao, pansinin niyo to kapag tayo po nakagawa ng mali, and you realize na nagkamali ka, oftentimes, ang attitude po natin ganito, babawi ako. Tama po? Babawi ako. Ito ang gagawin ko. Ito na ang kailangan kong gawin. Ito na yung pagtutuunan ko ng pansin. Oftentimes, when we see our failures, ang tinitignan po natin lagi yung sarili natin, ano yung magagawa ko? Tama po ba? Ano yung magagawa ko? Paano ako makakabawi? Pero pansinin niyo po, si Paul hindi po yun ang ginawa niya. Hindi po niya tinignan yung kaya niyang gawin, pero ang tinignan po ni Paul yung kayang gawin ni Lord sa kanya. Ang sabi ni Paul, alam ko na ako ang pinakamakasalanan sa lahat, alam ko na nagkamali ako, hindi ko kayang isave ang sarili ko, wala akong magagawa, kaya ang pinaka-best na magagawa ko na lang, aasa ako sa mercy ni Lord. Mahina ako, pero si Lord malakas. May limitasyon ako, pero si Lord powerful. Tama po? Kaya tingnan niyo po, verse 16, ang sabi ni Paul dyan, but I receive mercy
For this reason, hindi sinabi ni Paul na, ako ang makasalanan, babawi ako kay Lord. Ako ang makasalanan, magdi-devotion na ako. Ako ang makasalanan, magiging active na ako sa church. Mga kapatid, those things are good. Maganda po yun. Pero mga kapatid, bago nyo po gawin yun, make sure na niyayakap muna po natin yung grace at mercy ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi po kapag hindi tayo nakayakap sa mercy ni Lord, yung mga actions po na yun, gagawin lang po natin out of religiosity, not out of love sa ating Panginoon. Gagawin lang po natin yon bilang bahagi ng buhay Kristiyano na routine, pero hindi po dahil mahal natin ang ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po ang sabi ni Paul dyan. Sabi niya, nakatanggap ako ng mercy. That in me, as the foremost, sabi ni Paul, ako ang makasalanan. Tingnan niyo po ano daw po yung na-display. Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Tingnan niyo po sabi ni Paul, ako ang pinakamakasalanan. Babalik ako kay Lord. Babalik ako sa grace niya, babalik ako sa mercy niya. Hindi ako aasa sa effort ko, hindi ako aasa sa kaya kong gawin. Yayakap lang ako sa grace ni Lord. Aasa lang ako sa grace ni Lord. At pansinin niyo po ano daw pong madidisplay? Ang may papakita daw po yung patience ng ating Panginoon. Alam niyo po kung ano po isa sa pinaka-favorite kong attribute ni God? Patience. Sino po dito araw-araw naranasan niyo po yung pasensya ni Lord? Araw-araw naranasan po natin yan. Pinagpasalamat niyo po ba yun? Alam niyo po tayo mga magulang, minsan maikli po pasensya natin. Po, di ba? Minsan maikli yung pasensya natin. Konting malinong anak natin, konting malinong ibang tao. Dami nating nasasabi, ang dami na nating comment, nag-stop na kagad tayo. Pero alam niyo po si Lord, grabe po yung patience niya. Kung titingnan lang po talaga natin yung haba ng pasensya ni Lord, at yun po yung i-goal natin, talagang magkakaroon po tayo ng gentleness sa buhay natin Tama? Kasi kung hindi po patient si Lord sa atin, lahat po tayo ngayon patay na. Tama po? Kung hindi po talaga patient si Lord. Alam niyo po, sa Old Testament, pag nagkasala sila, yung mga priest, pupunta po dun sa Holy of Holies, hindi siya holy, hindi siya banal. Ano mangyayari? On the spot. Patay. Alam niyo po, hindi niyo naman po alam kung maayos ang puso ko ngayon. Tama po? Biruin niyo po, ginagawa ko yung ministry ng isang pastor, kung hindi po ako ready, kung hindi po ako nakaasa sa grace ni Lord, baka bigla na lang po akong bumagsak dito. Pero thank God, ang haba ng pasensya niya. Di ba? Ang haba po ng pasensya ni Lord sa atin. Imagine niyo po yung mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. Pinapatawad pa rin tayo ni Lord. Yung mga kasalanan po na araw-araw hinihingi natin ng sorry kay Lord, tapos sabi natin, Lord, last na talaga to. Lord, last na, hindi ko na to gagawin. Tapos bukas gagawin mo uli. Gaya po, kung hindi po mahaba yung pasensya ni Lord, lahat po tayo ngayon, wala na pong hope. But thank God. Kasi si God, yung Diyos po natin, ang haba po ng pasensya sa atin. At alam niyo po kung bakit? It's because of His grace. It's because of His mercy. Kaya mga kapatid, pagpasalamat po natin yun kay Lord na Lord, thank you sa grace mo, thank you sa mercy mo, na pwede po natin panghawakan bilang mga anak po niya, bilang mga manampalataya. Mga kapatid, lagi po natin tatandaan to. That God's mercy, that God's grace is greater than your rebellion. Lagi po natin tatandaan yan. Okay? Mga kapatid, kahit po gaano kadami yung failures, mistakes natin ngayong taon, mas umaapaw pa rin po yung grace ng ating Panginoon. Naalala ko po ano po yung song na yun, ng Hillsong. Sabi niya, kung ang kasalanan daw po natin kasi laki ng barko, yung grace ni Lord, yung buong dagat. Kata po natin yun. Kung ang kasalanan ninyo, feeling nyo, Pastor, ang laki-laki na ng kasalanan ko kay Lord, kasi laki na ng barko, huwag kang mag-alala. Yung grace ni Lord, yung mercy ni Lord, siya yung dagat. Kaya niyang lamunin kahit gaano kalaking barko. Mga kapatid, lagi po natin tatandaan yun. May hope po tayo bilang mga Kristiyano. This year, huwag po kayong matapos na, Pastor, ina-admit ko na makasalanan ako. After that, you trust God's mercy. You run to the Lord and tell the Lord, Lord, forgive me. I need your grace. I need your mercy because I know that your grace is greater than my rebellion. Marami tayong moments sa pag-rebelte, pero ang pag-ibig po ni Lord, mas makapangyarihan. Yung grace po ni Lord, mas malalim sa mga sugat na meron kayo.
Sino pong may sugat ngayong taon? Pwedeng nasugatan ka ng isang tao, nasugatan ka ng magulang mo, nasugatan ka ng kapatid mo, nasugatan ka ng katrabaho mo, ng kaibigan mo, ng churchmate mo. Pwedeng nasugatan ka. Pastor, ang lalim ng sugat. Tuwing tinatamaan, ang sakit. Hanggang ngayon, kapag nakikita ko siya, ang sakit pa din. Mga kapatid, let's move forward. Let's forgive. Pastor, paano ko gagawin yun? Lagi po natin tatandaan. God's grace is deeper than the wounds na meron po tayo. Amen po ba? Hindi ko po sinasabing madali yun, mga kapatid. Hindi po madaling magpatawad. Hindi po madaling mag-move on. It's always a process na kailangan talaga natin ng grace ni Lord. Pero naniniwala po ako na kung isusuko po natin yung sa ating Panginoon, pwede po yung mangyari. Amen po ba? O tingnan niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo, pinapatawad na kita. Ayaw niyo po? Parang nagsalita. Pastor, parang di pa ako ready. Diba? Di pa ako ready. Pwede ba 2026 na lang? Diba? Patawarin po natin yung bawat isa, mga kapatid. And pangatlo po, lagi po natin tatandaan that God's mercy is stronger than your shame. Mga kapatid, minsan ito yung reason ba't di tayo nakakabalik kay Lord. Diba? Sabihin natin, Lord, nahiya na ako. Ba't di ka na nag-church? Pastor, nahiya na kasi ako kasi tagal ko nang nawala. Tatanggapin pa ba ako ni Lord? Mga kapatid, lagi niyo po tatandaan to. Mas malalim po ang pag-ibig ni Lord, ang grace niya. Higit po dun sa mga nakakahiyang bagay na ginawa natin. So just go back. Just go back. Magugulat po kayo sa gagawin ni Lord. Minsan takot lang po tayo, di ba? Naalala niyo po yung story, yung prodigal son, di ba? Hindi naman po niya alam na sasalubungin siya ng tatay niya. Di ba? Kaya nga sabi niya, nagpa-practice na siya kagad. Sabi niya, tay, kahit ano na lang, kahit servant lang, pwede na. Basta makakain lang ako. Pero alam niyo po, nakakagulat yung ginawa ng tatay. Malayo pa daw. Nakita na siya ng tatay niya. Nakilala po eh. Di ba? Alam niyo po, hindi po makakalimutan ng tatay yung anak niya. Tama po, sabi dun, malayo pa lang, kilala ka ni Lord. Kahit, pastor, ang layo-layo ko na kay Lord, kilala ka ni Lord, bumalik ka. Nandun ka ba lang sa kanto ng guyong? Nandiyan ka pa lang sa kanto, papasok sa atin, nakikita ka na ni Lord, tatakbuhin ka niya. Po ba? Sana ganun po yung attitude natin, yung mga ushers natin. Maglagay tayo ng ushers doon, no? Diba? Gano ba ka-welcoming ang mga Tagayarim Cathedral? Nasa kanto pa lang kayo, tinatakbo na kayo. Diba? Malayo pa lang. Diba? Sino po dito matutuwa kapag marami tayong kapatid bumalik kay Lord? Diba po? Diba? Yung tingin mong, pastor, ang tagal nang di umaatid niyan. Pero bumalik na naman ngayon. Nakakatuwa. Alam niyo po, sana ganun yung attitude natin. Hindi yung attitude natin, yung tipong matagal na wala, nakatabi mo, buhay ka pa pala. Di ba? Minsan masakit. Di ba? Malayo pa lang, takbo. Ganun po si Lord eh. Nung nakilala niya, malayo pa lang, di ba? Tinakbo niya, hindi yung parang, ala, yan na siya, tapos nagtago na po tayo. Di ba? Hindi, tatakbuhin tayo, Lord. Bakit? Kasi kahit gaano po kalalim yung shame na meron tayo, kahit gaano po kalala yung kasalanan na ginawa natin, kaya po tayong takbuhin ng tatay natin. Kaya po tayong takbuhin ng church. So mga kapatid, pwede po tayong bumalik sa ating Panginoon. All we have to do is to trust God's grace and mercy. Not your own effort. Kasi kung tayo lang, ano niyo po, mag-fail tayo lagi eh. Mag-fail tayo. Tama po ba? Lagi tayo mag-fail. Pero wag po kayo mag-alala, bayad po yun ni Jesus Christ sa cross. Bakit po ba, Pastor? Paano ba tayo nakakapag-move forward? Paano ba tayong pinapatawad ni Lord? Kahit, Pastor, kahapon hiningi ko na ng tawad to. Ngayon, nagawa ko na naman. Alam ko bukas gagawin ko uli. Di ba? Parang nag-struggle ako eh. Ba't ako pinapatawad, Lord? Alam niyo po, that's the point of the cross. That's the reason why Jesus Christ died on the cross. Kasi alam ni Lord na mag-fail po tayo. Alam ni Lord na magkakasala ka. Kaya po binayaran niya yun sa krus ng Kalbaryo. Kaya may Pasko, kaya pinanganak si Jesus Christ. Kasi alam ng Diyos Ama na hindi po natin kayang iligtas yung sarili natin. That's why He gave Jesus Christ, and Jesus Christ obeyed the Father. He died on the cross kasi alam ni Jesus Christ na mag-fail tayo. Alam niya na magkakasala tayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, babayaran ko yan. Babayaran ko yung pagkakamali ng anak ko na yan. Babayaran ko yung failure ng kapatid ko na yan. Mga kapatid, yun po yung mercy ng ating Panginoon. Kaya every time na titingnan tayo ng Diyos Ama, hindi po yung failure natin nakikita niya. It's the righteousness of Jesus Christ. That is grace. That is mercy. Na dapat araw-araw niyayakap po natin para po sa ating Panginoon. Mga kapatid, Christ's mercy
is greater than the worst of your past and strong enough for the uncertainties of your future. Mga kapatid, year 2025, marami tayong mistakes. Mas makapangyarihan po dyan yung grace ni Lord. 2026, maraming uncertainties. Pastor, hindi ako sure sa 2026 kung magsusurvive pa kami. Yung uncertainties po na yan, mas higit po dyan ang grace ng ating Panginoon. Admit your mistakes. Admit your failure. Trust God's mercy. At pangatlo po mga kapatid, I'll end with this. Live a life of worship. Mamuhay po tayo ng may pagsamba sa ating Panginoon. Pansinin niyo po kung ano po ang conclusion ni Paul dito. Verse 17. After pong sabihin ni Paul na ako ang pinakamakasalanan, and then after pong bumalik ni Paul dun sa mercy ni God, tingnan niyo po ano sabi niya 17. Nag-worship po si Paul. Bumalik po siya sa glory ni God. Ang sabi ni Paul, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Alam niyo po mga kapatid, hindi po pinilit ni Paul na sumamba kay Lord. After he realized, after he embraced the mercies and the grace of the Lord, hindi po niya napigilan yung sarili niya, bigla po siyang sumamba. Sabi niya, dapat ibalik kay Lord yung papuri because He is the King. He is immortal, He is invisible, He is the only God. Ibibigay ko sa Kanya ang aking pagsamba. Mga kapatid, a life touched by mercy cannot stay ordinary. It becomes a spotlight pointing to God. Yes, we are not perfect. You're not perfect. Your life is not perfect. But if you will embrace the mercy of God, mga kapatid, your life, it will lead other people to the Lord. Pag tinignan ka ng mga tao, para kang liwanag na tumuturo sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ang isang tao po na nakakaintindi ng grace ni Lord, ang resulta po niyan sa buhay natin, mas marami pang pagsamba. Tama po ba? Sino po dito nag-enjoy sa pagsamba kay Lord ngayon 2025? Lahat po tayo. May 2026 pa po, wag kayong mag-alala. Itutuloy po natin yan. We have 52 weeks every year. Sino po dito naka-perfect attendance? 52, Pastor. 52 weeks, nasa church ako, sumasamba ako kay Lord. Iba, may naka-perfect attendance po ba dito? Ako, hindi po ako perfect kasi may mga time na may speaking engagement ako So wala, absent ako sa church natin. Okay? Pero meron ba? Kung, Pastor, tong 2025, meron akong 3 absent. Di ba? 2026 goal natin, kompletuhin natin, walang absent. Amen po ba? O tingnan niyo po yung katabi ninyo, say mo, huwag kang absent next year. Tatandaan ko yung mukha mo pag wala ka. Bawal ka umabsent next year. You will worship the Lord. Sama-sama as a family. Bilang isang pamilya, sasamba po tayo sa ating Panginoon. Paano po natin gagawin yon? Paano tayo mag-worship kay Lord? Number 1, by obedience. By obeying the Lord. Obedience that costs you something. Sana po yung pagsamba natin for next year, hindi lang siya yung pagtaas ng kamay, hindi lang siya yung pagsigaw, hindi lang siya yung pag-awit, pero mas makita sa buhay natin isang buhay na sumusunod kay Lord. Tama po ba? Mas gusto po ni Lord yung pagsamba na hindi ka lang nagtataas ng kamay, sumusunod ka rin sa Kanya. Minsan po kasi madali po magpanggap. Sino po dito yung mga anak ninyo, pag nasa church nagtataas ng kamay? Pag nasa bahay, hindi nagugas ng pinggan? Meron po? Ang hirap, no? Parang, bakit pag nasa church, ang bait mo? Bakit kapag nasa church, ang galang mo, ang respeto mo? Pero pag nasa bahay, iba na. Meron po bang ganun dito, mga anak? Ganun ba tayo? O balik ta rin natin, mga magulang naman. Sino po dito yung mga magulang kapag nasa church, napaka-generous nyo? Pag nasa bahay, ang kuripot nyo sa mga anak nyo? Meron po ba? Kapag nasa church, ang haba ng pasensya mo, pero pag nasa bahay, mainit kagad ang ulo. Meron po bang ganon? Mga kapatid, minsan po madaling magpanggap. Sabi natin, pag nasa church, mag-worship ako, tahimik lang ako. Diba? Hindi ako magsasalita ng hindi maganda. Pag nasa church ka, walang lumalabas sa pangit sa bibig mo. Pero pag uwi mo ng bahay, diba? Kung ano-ano ng mga bad words yung lumalabas, kung ano na yung mga thoughts na iniisip natin. Mga kapatid, sana po for next year, mas malalim na pagsamba. Hindi lang superficial, hindi lang skin deep, hindi lang pagsamba na panglabas. Yung loob po talaga natin, yung puso talaga natin sumasamba kay Lord. Paano po natin mapakita yon? By obedience. By obeying the Lord. Obedience na mahirap. Hindi lang parang mag-obey ako kasi madali. Hindi, mag-obey tayo kahit
kahit mahirap. Amen po ba? Sana ganun po ang pagsamba natin. Pangalawa, worship that shapes your priority. Sana by next year, yung pagsamba natin, hinuhubog po talaga yung mga priority natin sa buhay. Alam natin kung ano yung pinapahalagahan po natin. Alam natin na si Lord yung priority natin. Kaya pagising pa lang natin sa umaga, si Lord na kagad. Hindi cellphone, hindi kung sino-sino yung pinapanood natin, hindi kung ano-ano yung ginagawa natin. Pagising pa lang kay Lord na, Lord, isa-shape nung worship ko yung priority ko. Ikaw yun. Tama po ba? Pag Sunday, kay Lord, hindi araw ng palengke, hindi araw ng laba, hindi araw na kung ano-ano. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Okay. Para po, pag tinanong ni Pastor, sasagot ng amen. Amen po? Ayan. Ganun pala. Kailangan pala may panggigil trip. Pangatlo, mga kapatid, habits that display God's greatness. Alam niyo po, may mga bagay tayong ginagawa sa buhay, pero sana lahat ng ginagawa natin, nagpapakita po ng greatness ni Lord. Okay, hindi po masama na magkaroon tayo ng mga bagay na pinagkakaabalahan, mga bagay na ginagawa. Pero sana yung nagdadagdag ng worth sa atin, mga bagay na makakatulong para mag-grow tayo. Diba? Imbis na maghapon ka nag-Facebook, magbasa ka ng Bible. Diba? Imbis na kung ano nung pinapanood mo sa TikTok, sa YouTube, mag-aral ka ng salita ng Diyos, umatin ka ng gawain. Tama po ba? Tapos mag-justify pa. Hindi, Pastor, pag nanonood ako sa TikTok, puro inspirational yung pinapanood ko. Diba? Magbasa po tayo ng Bible. Okay? Ayusin po natin yung habits natin, natutulong sa atin para mag-grow. Tigilan na po natin, itapon po natin yung mga bagay na ginagawa natin na hindi po nagpo-promote ng growth. Ang dami po nun sa buhay natin, mga basura sa buhay natin. Mga bagay na ginagawa natin na hindi naman nagpo-promote ng growth. Pag hindi po nagpo-promote ng growth, tigilan po natin. It will not help us. Mga kapatid, from broken to whole. Yan. Paano po tayo mabubuo? Yes, we are broken. One, admit your failures. Trust God's mercy and live a life of worship. Let's have a review, mga kapatid. This year 2025, look back with humility. Balikan natin ano mga nangyari ng January, February, March, April, May hanggang December. With all humility, tanggapin natin na may mga moments of victories, may mga moments din ng mistakes. With a humble heart, let's accept it. Aside from that, look to Christ with confidence. Hindi tayo matatapos sa failures, hindi tayo matatapos sa victories. Titingin tayo kay Lord at siya ang ating confidence. At pangatlo po, look ahead with worship. For 2026, magpapatuloy ako sa pagsamba sa aking Panginoon. Mga kapatid, matatapos po ako sa isang story. Alam ko, familiar na po ito. Alam na natin ito. Kaya niyo po si John Newton. Mga kapatid, si John Newton, siya po ang nagsulat ng kantang Amazing Grace. Amazing Grace, pinakasikat na himnaryo po yun, mga kapatid. And alam ko po na alam na natin yung background. Pero for the sake of those na hindi po alam yung background ng Amazing Grace, let me just tell you briefly ano ba yung nangyari dyan. Alam niyo po, si John Newton ay pinanganak po sa England. Lumaki po siya sa kanyang nanay, na ang nanay po niya ay active sa church, religious. Pero at the age of 7, namatay po yung nanay niya. By the way, sa ibang mga stories, sabi 11 years old daw. Hindi po natin alam kung ilang taon talaga namatay yung nanay niya. Pero nung 7 daw po siya, namatay na po yung nanay niya. Kaya eto pong si John Newton, kahit lumaki po siya sa church, lumaki siya sa catechism, nung medyo nagbibinata na po siya, pumunta po siya dun sa side ng kanyang tatay. So nagpalaki na po sa kanya yung tatay niya. At yung tatay po ni John Newton, mga kapatid, ay isa pong kapitan ng barko. Kapitan ng barko. Kaya po ito si John Newton ay nagsimula po na maging ganun din kagaya po ng kanyang tatay. Nagsimula po siya na crew lang ng barko hanggang maging kapitan din po siya. At alam niyo po, dahil po yung tatay niya, unlike his mom, na religious at malapit kay Lord, yung tatay po niya, hindi po siya na-guide spiritually. Kaya po itong kabataan na to, itong si John Newton, ay lumaki po na medyo pariwara yung buhay. Namumuhay sa immorality, namumuhay sa bisyo, gumagawa ng mga maling bagay. In short, maraming mistakes, maraming failures sa kanyang buhay. Pero one time po, itong si John Newton ay tinawag po uli ng ating Panginoon, ibinalik po sa kanya. Nagkaroon po ng time kung saan siya po ay naka-experience ng bagyo sa dagat. Tapos po, naging captive din siya.
Tapos, because of that event, bumalik po si John Newton sa church. Nag-try na ilaban po yung kanyang buhay spiritual. Pero alam niyo po, kahit po gano'n, na nasa church na siya, nag-struggle pa rin po siya. Nag-struggle pa rin po yung tao na to, na kahit active na siya sa church, nakakagawa pa rin siya ng mali. Ang pinakamalaking struggle po niya, alam niyo kung ano, nung siya po ay Kristiyano na at may pananampalataya na po sa ating Panginoon, siya po ay naging kapitan ng isang barko. At yung barko po na yon, nagtatransport sila ng mga slave from Africa papunta po sa England. During that time, mga kapatid, that's legal. Kumbaga parang ano po yun, kahit masama siya, inaalaw po yun ng England na from Africa, kukuha sila ng mga slave, tapos dadalhin po sa England. Okay? Alam niyo po, nahati yung puso ni John Newton doon. Sabi niya, tama, ginagawa ko, mali ba ginagawa ko. To the point talagang nag-struggle po siya. Kaya ang sabi po doon, ito daw po si John Newton, kahit Kristiyano na siya, may mga moments na naging abusado siya, inabuse niya yung mga alipin na yon, pinahirapan niya yung mga alipin na yon, hanggang dumating po sa moment na talagang na-encounter po siya or na-encounter po niya yung grace ng ating Panginoon. That's the moment na he decided na mag full-time ministry. Ayan. Siya po ay tumulong sa isang church, naglingkod kay Lord, at tinalikuran po talaga lahat ng mga masamang bagay na ginawa niya. Yes, may failures. Yes, may mistakes sa buhay. Pero nagpatuloy po sa ating Panginoon, yumakap po sa grace ng ating Panginoon. And that moment, mga kapatid, sinulat po niya yung song na Amazing Grace. Napakaganda, no? Alam niyo po kung bakit Amazing Grace? Kasi totoo po yun sa buhay ni John Newton. At naniniwala po ako na totoo din po yun sa buhay natin. Amen po ba? Talagang amazing po yung grace ni Lord. Imagine niyo po, of all the failures na ginawa natin, of all the mistakes that we did for the year 2025, hanggang ngayon, buhay po tayo nakakasamba sa ating Panginoon. At naniniwala po ako, because of that grace, pwede po tayo magpatuloy na sumamba sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, for the last Sunday of the year 2025, pwede po ba na ibigay natin kay Lord yung pinakamataas na pagsamba, yung pagkupuri, ibigay po natin yung buhay po natin sa Kanya. Pwede ba lahat po tayo tumayo? Awitin po natin yung song na to, yung Amazing Grace. Acknowledging na tayo pong lahat ay namumuhay lang ayon sa grace ng Lord at magpapatuloy po sa grace ng ating Panginoon. Gawin po natin tong prayer. Gawin natin tong reminder sa atin na, Lord, nga, no, I'm a sinner. Sabi po ni John Newton, every time na pinapakilala siya, sabi niya, I am a great sinner, pero meron akong great Savior. Yes, lahat tayo makasalanan. Pero salamat po sa grace ni Lord, tayo po ay naligtas. Kaya bago matapos po ang taon na to, let's sing this song. Awitin natin, ialay natin kay Lord, na Lord, thank you for your grace. Indeed, your grace is amazing. And we will worship you hanggang may hininga po kami. Sige po, tayo po yung umawit sa ating Panginoon.